Umpisa ang ating kwento sa pamilyang David na may mag-asawang may 3 anak. Oras na pala. Yaya! Pag-ibantayan na lang ang mga bata. Alis na kami. Nag-delete na kami. Sige po, sir. At makulat po bahala sa mga bata. Pag-ibigay na lang yung bawat niya. At umalis na nga sila. Pagkaalis nila, ito ang sinabi ng mga bata. Yaya, nasa si nanay? Iko, alam naman tatapaw sila. Pero lagi namang ganyan eh. Intindihin mo na lang sila. Kain naman yung mga bata. Pagkatapos nilang kumain ay pumunta na sila sa paaralan at ito ang kanilang ginawa. Si Rico ay sumama kay Tikboy para magdota. Si Roy ay nakipag-away. Roy, baboy! Roy, Ang problema mo, tingting ka? Tingting! Si Rita ay hindi pumasok. Pumunta sila ng mall ng kaniyang mga kaibigan. Ganito na lang ang kanilang ginagawa araw-araw. Sila ay nagkakating classes at nagkikipag-away. Hanggang sa nakita na lang ng teacher na nakikipag-away si Roy. Roy, baboy! Roy, Ang baboy! problema mo, tingting ka? Tingting! Ayun na si Naguluhan to! See you in my office! Para sa po nagmumot si isa nagmadotas. Alam niyo ba kung ano ginagawa ng dalawang ko? Opo, ma'am. Ano? Nagbubulakbol po sila. Kilala niyo ba kung sino ang magulang ng dalawang ko? Alala ko po, Sino? si Paul David po yung tatay niyan. Ayun. Hindi na po yan. Sa kalye na lang po tumitira yan. Tawagin mo kung tatay mo yung Dave. Opo. Ano mo nangyari? Yan po kasing anak nyo nagbubulakbol at yung dalawa yung anak ay nagkakating classes. Store serve, but they got a lower grades. Gumagawa na po siya ng pento! Hindi! Ikaw nagsimula! Tumigil na kayo! Baka po di sila makapasa ngayong grade na. Sorry to say so. Sige po, pag nasabihan ko na lang po sila. Bakit ngayon lang kayo? Mag-cell group kami. Mag-cell group po kami. Huwag na kayo magmaang-maangan. Alam na namin ang sabi mo ang ginagawa mo. Ano ba? Nag-cell group nga kami. Anak, bakit nagkakaganyan kayo? Ginagawa naman namin ang lahat para sa inyo. Bakit yung ganyan ang sinusukli mo? Yan nga! Yan nga ang problema eh! Kulang kami sa atensyon. Marami nga tayong pera. Marami tayong marinalian. Pero kulang naman kami sa atensyon. Anak, di ko alam na ganyan pala nararamdaman ninyo. Sinasabi ko nga sa inyo, napili ng tamang kapag siya. At napili ko ang kabaligtaran nito. Di natin nararanasan ng tunay na ligaya. Pasyensya na. Bibigyan ko kayo ng panibagong pagkakataon para itama ang iyong mga pagkakamali. Hindi nga nila sinayang ang pagkakataon na binigay ng kanilang tatay. Nag-aral sila ng mabuti upang makapagtapos. Nakapagtapos na pag-aaral si Rico bilang valedictorian at nakapagtapos rin ang dalawa niyang kapatid. Nalaman rin ni Rico na sa mabuting pagpapasya pala ay dapat ay tukuyin ang mabuti sa masama.